Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome ya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga, araw po ng Biyernes. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Elements that Mark the Last Days. Noon pong isang araw, tinalakay po natin yung 2 Timothy kung saan nagpaalala si Apostol Pablo ng magiging kalagayan ng huling panahon. At natalakay po natin yon kung ano ba ang ibig sabihin ng huling panahon. At nagkaroon tayo ng konklusyon sa pag-aaral na yon na ang huling panahong tinutukoy ay yung panahon, maaaring linggo, buwan, o taon kung kailan babalik ang ating Panginoon. Kapag pinag-usapan po kasi sa Bible yung last days, ay madalas tumutukoy ito talaga doon sa panahon bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Lucas, chapter 17, verses 26 to 27, at ito po ay atin pong babasahin. Sabi po sa talata, "Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all." Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita. Sa umaga pong ito ay ating binasa ang sulat po ni Lucas at dito po binanggit na yung panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay maiahaling tulad sa panahon ni Noah. At alam po natin mga kapatid, if we are going to look at what happened in the times of Noah, alam nyo po na associated si Noah saan? Hindi sa ark, kundi doon sa great flood. Opo, it was Noah who made the ark, but yung association ni Noah, nangyari po yun during the time of the great flood, kung saan ang lahat ng tao ay nilupig ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. So, ang sabi po, yung pagdating ng ating Panginoon will also be like in the days of Noah. Kaya, ang pag-aaral na ito mula sa New Testament in the book of Luke, dadalhin tayo pabalik in the book of Genesis para tingnan natin ano ba ang nangyari during that time? Ano ba ang nangyari during the times of Noah? This is a graphic description of the days of Noah. At ito po ang iisa-isahin natin para makita natin kung ano ang mangyayari sa panahon natin bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba magandang analogy, ano po? Kasi ang dami nating sinisilip eh. Ang dami nating tinitingnan. Gusto nating maging specific. Ang mga Kristiyano nagbabantay sa nangyayari sa Israel. Wala na pong ginawa kundi pakiramdaman yung giyera sa Israel, yung nagaganap sa Israel. Kung ano man yung mga bagay na yun mga kapatid, ay yun ang paniniwala na maraming mga dispensationalist eh. Pero ang akin pong gustong talakayin ngayon ay let us go to the general things, general element that might or that will happen, actually hindi might, kundi that will happen before the Lord Jesus come back. No po? So, ano-ano po yung mga bagay na ating matutunghayan? No po? The activities that is described are not sinful. They are simply indicate a culture where no thought was given to God or the consequences of one's activity. Ano ba ang activity ng mga tao during the times of Noah? Balik po natin sandali. Ano po? During the time of Noah, according to Luke 17, people were eating, sa verse 27, di po ba? People were eating, people were drinking, people were marrying, and were being given in marriage. Yan po ang activities ng tao. Ano pong ibig sabihin yan? Eating, drinking, marrying. So, Jesus is teaching us the truth that the last days will resemble the days prior to the flood. Prior to the flood that destroyed the world in times of Noah,
people have no clue because they were just living their lives. Namumuhay sila ng normal, kumakain, umiinom, nag-aasawa. Life goes through the motion ng normality. Wala silang iniisip na darating yung baha, darating yung pagkagumon, darating yung judgment sa kanila. At ang sabi po ng Bible, that resembles what will happen in the future. Ano po ang significance nito sa atin? People are not aware that there is an impending judgment. There is rather a flood of judgment that will come to every human being, and human have no clue of what will happen. Hindi po nila alam na darating yung panahon na yun. In fact, yung mga palatandaan na padating yon ay nasa harapan naman nila. Pero wala silang pakialam doon sa mga palatandaan yun. Ano ba yung palatandaan during their times? Ang palatandaan, nakita nila si Noah na gumagawa ng arko. But they were laughing at Noah dahil hindi naman umuulan. Wala naman palatandaan that there is a flood that will come. So they were living their normal lives. They were eating, they were drinking, and they were marrying. Pero ano po ang sabi? He tells us this so that we might be able to discern the times and know that the end is near. Kaya ito pong mensaheng ito ngayong umaga, paalaala, lalo sa mga Kristiyano. Yung mga nagsasabing Christian pero namumuhay na parang walang hinihintay na pagdating ng Panginoon. Na parang ang buhay lang natin dito sa mundong ito'y kumain, uminom, matulog, at mag-asawa, mamuhay ng normal, at ganun lang. Magpapaikot-ikot lang ang buhay natin na parang dito lang tayo sa mundong ito. Pero wag nating kalimutan mga kapatid, may darating na paghuhukom. Kaya, hindi po masama yun. Ano po? Hindi ko po sinasabing eating, drinking, marrying are bad. Kasi yan naman ang sinasabi. And even our conclusion here, the activities described are not sinful. But they simply indicate a culture na walang iniisip na consequences sa kanilang mga ginagawa. Today, I would like to say that there are forces in operation. A force that in operation like during the time of Noah. There are elements active now that were active then. And these elements reminds us that we are in the last days. And that we have a mission to accomplish before we leave this world. Sana po itong mensaheng ito ngayong umaga bumago sa mga pananaw ng mga Kristiyano kung anong klase ng buhay ang ipamumuhay nila. Sana po dalahin tayo nito sa pagmamadali, hindi sa pagpapayaman, hindi sa mga bagay na gusto ng laman, hindi sa pag-e-enjoy lang sa buhay na ito, kundi sa pag-iisip, am I fulfilling the mission of the Lord in my life? Lahat tayo merong misyon, meron tayong gagampanan. Ano ba yung mission mo sa buhay na ito? Ang linaw naman po ng first question sa Westminster Catechism. What is the chief end of man? The chief end of man is to give God the glory and to enjoy Him forever. Pero anong ini-enjoy ng tao ngayon? Diyos ba? Are we enjoying God or are we enjoying this world? Sa paniniwala na, you only live once, YOLO. So samantalahin, mag-enjoy na lang mag-enjoy, samantalahin ang buhay kasi mamamatay naman tayo lahat. Mga kapatid, baka nagkakamali tayo. That is the men, human in Noah's times are thinking and doing. They're just eating, drinking, marrying, and then the flood came. Ngayon mga kapatid, hindi ko kayo tinatakot pero ito po yung katotohanan. Now let us look at this element. Elements that mark the last days. During the time of Noah, ano yung mga elementong present? Una, look at this. 1. There is an acceleration of sinfulness. Yan din po ang sinasabi ni Paul kay Timothy. In the last days, people will be like this, like that, like this, like that. Lovers of themselves.
and not lovers of God. Natalakay ko na po yan noong nakaraan sa 2 Timothy. Yan ang palatandaan ng huling panahon. Ang tao po ay pasama ng pasama. There will be an acceleration of sinfulness. Alam niyo po, pag nanonood ako ng television, nakakakilabot po yung mga nangyayari. Lalo po sa ating bansang Pilipinas. Ewan ko po kung dito lang po nakakarating yung mga balitang yon. No? Nakita ko po nung isang araw sa Congress, iniimbestigahan ang mga pulis na nanghulid up ng mga Chinese dahil kukunin nila yung pera. Yung ilang milyon, naging 27 million yata yung 60 million. Can you imagine that? Mga alagad ng batas na supposedly nagpoprotekta, pero sila yung gumagawa ng mga kawalang yan. At sa Congress, pulis laban sa pulis ang naglalaglagan sa kanilang mga ginagawa. Tapos ngayon, dating presidente, inaakusahan yung presidente na ngayon, imagine niyo sa buong mundo, sasabihin ng dating presidente na yung presidente ng ating bansang Pilipinas ay drug addict. Only in the Philippines. Imagine niyo kung meron kayong presidenteng drug addict, ano na lang utak ang mga nagbotohan doon kung totoo yun. Ibig sabihin, hindi na tayo nag-isip, binoto natin drug addict. Tapos yung dating presidente, sabi, ay mamamatay tao. Can you imagine? Ano po ang ipinakikita ng mga bagay na ito? Larawan ito ng isang bansa. Larawan ito ng destabilization ng morality ng nation. Hindi lang naman po yun sa Pilipinas. Sabihin nyo naman, baka kung naman pastor, palibasa wala ka sa Pilipinas, Pilipinas lang ang nakikita mo. Hindi lang po doon. Hindi, maging dito sa Canada, may corruption din dito mga kapatid. May corruption din sa bawat bansa at ito po'y global epidemic. An acceleration of sinfulness. Ano po? Ano po ang sabi ng talata? Balikan po natin ang talata. Genesis 6:5-7. Ito po yung days of Noah. Matatagpuan po natin yan sa Genesis chapter 6. At ano po ang sabi sa verses 5-7? Sa paglalarawan ng Diyos sa mundo during that time, bago niya gunawin. Ano po ang sabi? The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. Look at that. Anong inclination ng mga tao? Ang inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Ang iniisip ng tao laging masama. Ang iniisip ng tao puro makasarili. Ang iniisip ng tao kumain, matulog, mag-asawa, mamuhay ng normal para sa kanilang sarili. There was no inclination or thoughts of God. And verse 6, the Lord regretted that He made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made human, or I have made them. Ano pong context nito? If we are going to look at the verses na ating pong binasa, may mga elementong makikita tayo, at ang unang elemento, napakatindi ng kasalanan. There is an acceleration of sinfulness. Now, saan natin makikita yan? Bakit nagkaganyan? Sa Genesis chapter 6 verse 4, mababasa natin, the Nephilim were on the earth on those days. Balikan natin yung ibabaw bago nangyari yung 5 and 6, hindi po ba? Bago po nangyari yung verses 5-7 ng Genesis chapter 6, balikan natin yung 4 na pinanggalingan. Bakit nagkaganon ng mga tao? Ang sabi, the Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God went to the daughters of humans and had children by them. Ano pong sabi dyan? Ito, marami pong mali ang interpretasyon dito. Sabi ng mga nagbabasa ng Genesis chapter 6, especially yung mga Pentecostal, ano po? Yung mga pastor ng Pentecostal, ang basa dyan at pagkaintindi, yung daw mga anghel nakipag-asawa sa mga tao. At yung daw mga anghel na yon,
na inasawa yung mga tao, ang mga naging anak, yung mga higante. Saan nyo naman po nakuha yung idea na yon na yung anghel nakipag-asawa sa tao? Binabanggit po mga kapatid sa Bible, ang anghel hindi nag-aasawa. No? Minsan, yan po yung kakulangan ng mga pag-unawa ng interpretasyon ng Scripture. Do you remember nung si Jesus huhulihin ng mga Sadducees? Naalala niyo po ba yan? Yung mga Sadduceo pumunta kay Jesus para tanungin kung anong dapat gawin sa isang babaeng namatay yung kanyang unang asawa. Meron siyang yung namatay, may 7 kapatid. Para lang hulihin si Jesus doon sa idea ng resurrection. Kasi yung mga Sadducees, hindi sila naniniwala sa resurrection of the dead. Kaya, huhulihin nila si Jesus sa question na merong isang babae na may asawa na may 7 magkakapatid. Paano ba yun? Bali, yung mga bayo niya, 6. Namatay yung tunay niyang asawa. At pag wala siyang anak, ayon sa batas, pwede niya maging asawa yung susunod. Namatay din yon, wala ring anak, pwede niya maging asawa yung pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6, hanggang pang-7. Ito yung sabi ng mga Sadduceo kay Jesus, namatay lahat yung mga yon. Ang tanong ay ito, kung totoong may resurrection of the dead, pag nabuhay sila sa kabilang buhay, sino ang magiging asawa niya doon sa 7? Ginagamit lang ng mga Sadduceo yung argumentong yon para si Jesus ay mahuli. Ma-corner doon sa idea ng pagtuturo ni Jesus na there is a resurrection of the dead. Pero ano pong sabi ni Jesus? Pagdating sa kabilang buhay, wala nang pag-aasawa. Para lang tayong mga anghel. So, ibig sabihin, implied na ang mga anghel hindi nag-aasawa. Kaya yung idea dyan sa Genesis chapter 6, ng paniniwala ng mga Pentecostal na nag-aasawa ang anghel at inasawa yung mga tao, wala pong basihan yun. Kaya yan po yung mga tao yan. Pero ang point po dito, yung mga anak ng Diyos, ibig sabihin na yung binabanggit niya, yung makadiyos, nakipag-asawa sa mga hindi makadiyos. Interracial union yan binabanggit dyan. At kapag hindi mo kapananampalataya, hindi mo kapanalig sa Diyos, anong magre-resulta nito? Magre-resulta ito na yung naniniwala sa Diyos maiimpluwensyahan ng mga hindi nananampalataya sa Diyos, just like what happened to King Solomon. Nang kumuha siya ng maraming mga asawang hindi niya kapananampalataya, na impluwensyahan siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga asawang ito. Nakuha niyo po? Yung pong ibig sabihin yan. Yun ang context niyan. So, ano pong idinidemand ng Diyos? Ipinakikita po mga kapatid na ang interracial marriage na ginawa ng mga tao during that time ay nag-cause ng Nag-cause ng kasalanan sa buhay ng mga tao. Maging yung mga makadiyos. So, anong dinidemand ng Diyos? Ang demand ng Diyos is spiritual separation. And that is what happened during that time. A lack of spiritual separation. God's demand is total separation from evil, from the world. 2 Corinthians chapter 6 verse 17, therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean things and I will receive you. Yan ang naisin ng Diyos sa kanyang mga anak. Iba tayo ng pag-iisip, huwag tayong umayon sa sanlibutan ito, huwag tayong makigaya. Dahil pag tayo po'y umayon, ano mangyayari? We will be like the people we follow and we associated with. So, kaya, anong palatandaan? Ebidensya ng acceleration of sinfulness? A lack of spiritual separation. Now, what about in our time? During our times? Sa panahon ngayon, wala na. Wala nang spiritual separation. Hindi mo na ma-distinguish kung sino Kristiyano, sino hindi. Hindi mo na malaman kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. Kasi maging ang mundo, relihiyoso. Pero ito yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo, walang power ang kanilang relihiyon. Ito yung sinasabi ni Santiago,
na walang mga bunga. Ang pananampalataya hindi nagbubunga kasi meron nga silang faith na sinasabi pero wala namang fruit. Pareho din ang buhay ng nagsasabing Kristiyano at yung nagsasabing hindi Kristiyano. Walang spiritual separation. Pare-pareho silang kumakain, pare-pareho silang umiinom, pare-pareho sila ng pangarap, pare-pareho sila ng gusto, at hindi mo ma-distinguish kung sino ang totoong anak ng Diyos. That is what happened during the time of Noah. And it is still happening today. Tanong, ikaw kapatid na nagsasabing Kristiyano ka, may kaibahan ba talaga? Meron bang separation from the evil world that we are in right now? Kristiyano ka, nanonood ka rin ng pornography. Kristiyano ka, nagsusugal ka rin. Kristiyano ka, na nagnanakaw ka rin, nag-iimbot ka rin. Anong kaibahan? Masakit pero ito ang katotohanan. There is a lack of spiritual separation. Pangalawa, verse 5. Ano po sabi? 6:5. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become. There is a lack of moral standards. Ito po yung sinabi ko kanina. Hindi lang po lack of spiritual separation, kundi lack of moral standards. This is the world that we are in right now. Anything goes. You only live once. God's standards for us is one of total holiness and clean living before Him. Ano po sabi ng 1 Peter 1:16? For it is written, be holy because I am holy. Hindi tayo nagpapakabanal para tayo maligtas. Pero pinakikita ng ating pagiging na kay Kristo at pagiging ligtas ang ating kabanalan. Amen? Kaya sumusunod tayo sa moral law. Sinusunod pa rin natin ang moral law, ang 10 commandments as being the moral law. Hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nangangalo niya, hindi tayo pumapatay, hindi tayo nag-iimbot. Iginagalang natin ang ating mga magulang. Those are moral standards. Ngayon, Diyos ko, kapirasong lupa kung pag-away-awayan. Kapatid sa kapatid. Di bali mag-away sa relihiyon. Alam niyo po mga kapatid, kahit kapatid ko, kapag sablay ang paniniwala sa pananampalataya, bahala kayo sa buhay niyo. Aawayin ko kayo. Pero kung lupa din lang, hindi na yung pag-aawayan yan. Kayamanan, hindi na yung pag-aawayan yan. Pero pagdating sa paninindigan at pananampalataya, maghihiwa-hiwalay kami kahit kapatid ko. Yan po ang katotohanan. Dahil yan ang po sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Biblia. Mas importante, ito, hear me, kahit yung mga kapatid ko, masaktan na kayo. Mas importante sa akin ang kapatid ko kay Kristo kaysa sa kapatid ko sa laman. Yun po ang totoo. At ako po'y pastor, tinawag para mag-alaga ng tupa. We all have limited responsibilities to our kin. Meron po tayong limitadong mga katungkulan lang sa ating mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, kanino ka ba may sumpaan? Ito ang biblical principle. Ang sumpaan mo sa asawa mo eh. Wala kang sumpaan sa kapatid mo. Pag mga matured na kayo, you can go separate ways, you can decide on your own, you can do whatever things you want. Pero pagdating sa pananampalataya at kapatid mo sa pananampalataya, iba yun eh. Iba yun. At importante po na magkaroon tayo ng standard of morality. It is written, be holy because I am holy. Ano po ang sabi sa Amos chapter 3 verse 3? Pwede ba lumakad yung dalawa na hindi nag-agree? Ganyan sa pananampalataya. Hindi po kung pwedeng lumakad na kasama ang hindi ko pananampalataya. Hindi kami magkakasundo nun. Iba ang Diyos niya, iba sa Diyos ko. Paano ko siya sasamahan? Kaya napakahalaga mga kapatid, na yung magkaibigan, kaya sila naging magkaibigan, they agreed to something. To walk together unless they agreed. Because if not,
Hindi sila pwedeng magsama. At alam niyo mga kapatid, dito ang problema sa mundo ngayon. Nakikiayon tayo sa takbo ng sanlibutan. Ang mga simbahan ngayon nakikipagkompromiso sa takbo ng sanlibutan. Ang simbahan, sa halip na manindigan sa kanyang prinsipyo, anong nangyayari? Nakikipag-compromise sa mundo para ma-attract ang mundo papasok. Pero ang nangyayari, baliktad, nung pumasok ang mundo sa loob ng simbahan, ang simbahan ang na-attract sa ginagawa ng mundo. Ang church ngayon, ang naimpluwensyahan ng mundo. Look at the worship service of churches nowadays. Hindi ba parang konsyerto? Naalala ko nung araw pinagbabawalan kaming manood ng sine. Sa seminary, bawal po. Kapag seminarista, bawal ka manood ng sine. Dahil alam nun, bakit napakadilim ng sinihan? Bakit kailangan madilim? Doon nangyayari yung mga bagay na hindi maganda. Doon nangyayari ang mga tukso sa loob ng sinihan. Kaya pinagbabawal sa seminary manood ng sine. Alam yan ang lahat ng pastor. Pero ngayon, yung simbahan ginawang parang sinihan. Ginawang entertainment venue. Pinadilim ang mga simbahan, nilagyan ng altar na doon lang maliwanag para sa performance ng mga nasa altar. Naglulundagan, nagsasayawan. The church become worldly. And the world become churchy. Ano pong ibig kong sabihin? Yung mundo, para masabing relihiyoso, niyakap ang simbahan, at yung simbahan, para sabihing nakikiayon sa mundo, o inaakap yung mga searcher, o yung mga seeker, naging seeker sensitive, pero ano nangyari? They become worldly. Ngayon, ano iniisip ng mga pastor? Papaano ngayon pasasayahin? Papaano i-entertain? Papaano matutuwa yung mga pumapasok na mundo sa loob ng simbahan na hindi naman converted? And many people are going to church like they are going to an entertainment venue. Kaya walang tigil ng lipatan, walang tigil ng ikutan, hanap ng hanap kung saang simbahan sila ma-e-entertain. At kung saan pinakamaganda ang entertainment, doon dumadami ang mga mananamba. At yung mga simbahang yon, gumagawa ng paraan to keep the people that wanted to be entertained. Tama? Mga kapatid, wala po akong interest dyan. Wala po akong planong mag-entertain ng mga kambing. Ang layunin po ng simbahang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ay palakasin ang mga tupa at hanggat maaari, lumayas ang mga kambing. There will be separation. At hindi ako mangungunti. No, I will not hesitate to preach sin, immoralities, mga kabaklaan, katomboyan, kaimoralidad sa loob ng simbahan dahil doon yun dapat naririnig. Saan nyo gustong marinig yan? Ang mundo ngayon, very inclusive. Inclusive of everything. Tanggap lahat. Nakakalungkot, nakakapangilabot. Tinanggap na napakarami ng gender, LGBTQW, kung ano-ano pa. Sa Biblia, dalawa lang ang nilikha ng Diyos na gender. Kapo, nakapanood ako, isang pastor ng Presbyterian, pastora ng Presbyterian. Nakakapangilabot. Samantalang ang root na ating pananampalataya, Presbyterian. Pero inakap na rin ng simbahang Presbyteriano ang mga bagay na ito. Now, their lack of moral standards. Anong kaibahan ng panahon ni Noe at sa panahon natin ngayon? Anong kaibahan ng panahon ng Sodom and Gomorrah sa panahon natin ngayon? Noong mga panahon, there is a lack of moral standard. Sa panahon natin ngayon, meron din. Now, ang question is, are we in the last days? Kayo na po sumagot niyan. Pangatlo, basahin po muna natin ito. Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. Ano po ang sabi? People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage
up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. Ano pong ibig sabihin yan? Anong nakikita natin dyan? People were eating, drinking, marrying. There is a lack of spiritual discernment. Wala silang kamalay-malay. Hindi nila nalalaman. Men are blind to the truth of Scripture. The demand of a holy God and the approaching judgment of God are clueless to them. Wala silang kamalay-malay. So namumuhay sila katulad nung binabanggit sa Luke chapter 12, 16 to 21. Ano po sabi diyan? Yan po yung lalaking mayaman. And he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, eto naisip niya, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. Take note, surplus! Surplus, hindi na nga kailangan niya. Labis-labis na yan. And verse 19, and I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, be merry. Ano po? Parehas. Kaya lang, dito, magpakasaya. Doon sa kabila, sa Luke 17, mag-asawa. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Pero verse 20, ano sabi ng Diyos? You fool, this very night your life will be demanded from you. Doon naman sa ibabaw, you eat, you drink, you marry. Then the flood came and destroyed them all. And right now, many people are like that rich young man. Clueless. Undiscerned of what will happen. Ito po yung sinasabi ng Bible na mga bulag. Walang kamalayan. Na kahit anong paalala gawin mo. Ano po? They were spiritually blind. Ang tanong, sino gumawa niyan? 2 Corinthians 4:4. The God of this age. What age? Our age. What time? Our times. Whose God? The God of these times has blinded the minds of unbeliever so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Who is that God of this age? No other than but Satan himself. He has blinded the minds of the unbeliever. Sa papaanong paraan? Ano ba ang pambulag? Ang pambulag, para sa tao hindi makita ang image ng Diyos. Pandaraya. Bubulagin ka ng mga tukso, ng mga bagay ng mundong ito. Katulad ng pambulag na ginawa kay Eva, ganito rin ang ginagawang pambulag sa panahon natin ngayon. We are being enticed to look at the world, to look at the pleasure of this world. We are enticed on the things that we want in our flesh. Nang nangyayari, hindi natin nakikita ang liwanag ng Ebanghelyo that displays the glory of Christ, who is the image of God. Amen? Kaya, anong paglalarawan sa mundo natin ngayon? Lack of spiritual separation, just like the times of Noah. Lack of moral standards, just like the times of Noah. Lack of spiritual discernment, just like in Noah's days. Tama? Pangalawang bagay na elementong dapat nating makita, hindi lamang acceleration of sinfulness. Second, an approaching storm. Genesis 6:7. Ang sabi po, so the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, the creatures that move along the ground. For I regret that I have made them. Flood was coming, and men were not ready for it.
Ano pa sabi ng Matthew 24:44? So you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Binabanggit po na ang pagdating ng huling panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay katulad ng panahon ni Noah. Ano pong ginagawa ng mga tao? Wala silang idea. They were eating, drinking, and marrying. But there is an approaching storm. Ang sabi po ng Matthew 24, paalala yan. Bawat isa ay maging handa, darating ang anak ng tao sa panahong hindi natin inaasahan. This world is headed toward judgment and it doesn't realize the magnitude and force of the storm it faces. There is a storm coming and men must be warned. 2 Timothy chapter 4 verse 3, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. There is a coming storm, and many people will not hear the storm. They cannot discern the storm because they were blinded. They were blinded. At ano susunod? No? Sabi po, hindi lang daw po acceleration of sinfulness, hindi lang approaching storm, ang element of the time of Noah. Pangatlo, the elements that mark the last days, an active Savior. Sabi ng iba, wala namang pakialaman Diyos eh. Wala naman siyang ginagawa. Pero kung titingnan po natin, even during the times of Noah, may ginagawa ang Diyos. Ano po ang ginawa ng Diyos? Genesis 6:5 and 6. The Lord saw how great the wickedness of human race had become on earth, and every inclination of the thoughts of the human heart was only evil. The Lord regretted. Pero makikita po natin sa verse 5, the Lord saw. The Lord saw. Ano pong ibig sabihin nito? God was busy in Noah's days. He was included in the affairs of man. Hindi siya walang pakialam. He was observing, cataloging the activity and the condition in the world. Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and on the good. Hindi nalilingid sa Diyos yan. Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. He still sees everything that happens. Ang sabi po, He saw the wickedness of man. But napakaganda rin po rito, nakita ng Diyos ang wickedness ng tao, pero nakita niya rin si Noah. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, He who watches over Israel will never slumber nor sleep. Binabantayan niya ang Israel. Hindi siya nagpapabaya. God was working in Noah's world, and we must always remember that regardless of how bad the world gets, God is always doing His work. He is always on the job. No? Kaya ang kanta ni Bette Midler, God is watching us. But He is not a distant God. He is closer to us than a brother. Amen? At doon po sa panahon na ito, active siya. Kaya anong ginawa niya? Ang ginawa ng Diyos, tumawag siya ng spokesman. Element that mark the last days, an able spokesman. At sino ito? Si Noah. Noah became the mouthpiece of God. Genesis 6:7-8. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth human race I have created. But Noah, verse 8, found favor in the eyes of the Lord.
Bakit? Hindi ko alam. Bakit si Noah pinili? Hindi ko alam. Mabait ba si Noah? Hindi ko alam. Ang sabi po ng Bible, lahat makasalanan. That includes Noah. But in spite of that, pinili niya si Noah. At ang tawag doon, mercy. Compassion. Divine election. Divine providence of God. Siya po ang gagawa niya. Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah was God's mouthpiece. So, ano po ang sabi ng mga talata? 2 Peter 2:5. If He did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. So, bakit niya tinira si Noah? May purpose siya kay Noah. Noah will be the preacher of righteousness. He preached the coming judgment for 120 years without a single convert. Can you imagine? Tayo po mga kapatid, laging concern na concern eh. Yung mga pastor, yung mga preacher, laging concern na concern doon sa naakay nila, yung na-convert nila, yung kanilang, ano tawag doon, nadala daw sa paano ng Panginoon, naakay nila. Pero si Noah, wala ni single convert eh. Pero hindi siya tumigil. Kasi naniniwala si Noah, Diyos ang gagawa nun. And at that time, ang nais lang ng Diyos ay ang pamilya ni Noah ang siyang maligtas. 8, human. Pero sa kabila nun, binigyan niya ng task si Noah na sabihan ng mga tao of an impending judgment. Pero ipinakita rin doon ang katotohanan na ang Diyos, kung hindi siya kikilos, ang mga tao kailanman hindi mare-regenerate. Kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos, walang makakapunta sa presensya ng Diyos. Walang makakaunawa sa Diyos. Walang magkakaroon ng tsansang pumunta sa arko para sa kaligtasan, which is the ark represents no other than but the Lord Jesus Himself in the Old Testament. Amen? Our duty before the Lord is to be certain that we do our duty before the Lord. Po. Sa kabila ng 120 years without a single convert, yet He preached on. Ikaw at ako, we are God's spokesman in this day. Mababasa po natin yan, Acts 1:8, witness yan. Po. Pagdating ng Holy Spirit, you shall be my witness. Matthew 28:20, go ye and preach the gospel. Ganon din sa Mark 16, 1 Peter 3:15. Tayo po'y inuutusan na maging kagaya ni Noe nung kanyang panahon sa panahong itong katulad din ng panahon ni Noe. Kinakabahan tayo dahil baka tayo pagtawanan. Si Noe pinagtawanan din. Pero hindi siya tumigil. Nahihiya tayo, baka tayo ay maakusahan. Si Noe inakusahan din. But he never stopped. He preached on. Tayo sa panahong ito, na ang mundo katulad din ng panahon ni Noe, hinahamon tayong maging tagapagsalita ng Diyos ng nalalapit na paghuhukom. Our duty before the Lord is to be certain that we do our duty before the Lord. We are to go and tell. We are not guaranteed any results. We are just commanded to do it. Noah in the ark, he could rest with the assurance that he had done what God had commanded him to do. The heart of the Christian gains rest by fulfilling the command of God. Mga minamahal na mga kapatid, these are the last days. Look around.
Anyone can see that we are there. Yung panahon ni Noah at panahon natin, wala nang difference. But being a Christian, being regenerated by the power of the Holy Spirit, I come to get to know the way, the truth, and the life. I come to get to know the only name given to human to be saved, and that is Jesus Christ. I come to get to know that when the time comes, when Jesus returns, I will be with Him, because He has given me eternal life. But there is a lost world, a world all around us that needs to be told about the saving grace of Christ. I ask you today, my dear brothers and sisters, in the light of the fact that these are the last days, are you doing all the Master has commanded you to do? Do you serve as the light and the salt of this world? Or nakikiayon lang tayo sa takbo ng sanlibutan ito? Araw po ng Biyernes, weekend na po. I hope ang pag-aaral na ito'y nagdala sa atin sa mas malalim na pag-ibig sa Diyos, sa pagkaunawa na pinili tayo sa kabila ng napakaraming mga tao para maunawaan natin siya, para makilala natin siya, at maligtas tayo sa padating na paghukom. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. God bless everyone.